Opisyal nang itinalaga ni Pope Leo XIV si Blessed Carlo Acutis bilang isang santo nitong linggo, September 7, 2025. Matapos ang kanyang kanonisasyon na nasaksihan ng libo-libong deboto, ating kilalanin si Acutis, ang kauna-unahang millennial na santo ng simbahang Katoliko. Ipinanganak si Carlo sa isang mayamang pamilya sa London noong May 3, 1991, taon na kabilang sa henerasyon ng mga millennial. Ilang buwan lamang nang siya'y isilang, bumalik sila ng kanyang mga magulang sa Milan, Italy. Doon na namuhay si Carlo at nadiskubre ang hilig sa teknolohiya, lalo na sa video games. Sa likod ng kanyang ordinaryong buhay, kinakitaan ng isang matatag na pananampalataya si Carlo. Bagay na ikinagulat ng kanyang mga magulang na hindi naman relihiyoso. Bukod sa araw-araw na pagdalo sa misa, laging nag-aalay si Carlo ng panalangin sa banal na sakramento o kung tawagin ay Eucharistic Adoration. Kaya naman nilimitahan din niya ang paglalaro ng video games sa 1 oras kada linggo. Nagbibigay din siya ng limos sa mga walang tirahan gamit ang kanyang sariling ipon at ipinagtatanggol ang mga kaklaseng nakararanas ng pambubuli. Hi Carlo, we were hoping we'd run into you today. We want to ask you something. Nice to see you. So tell me, what's on your mind? Ngunit ang pinakatanyag na legasiya ni Carlo ay ang Miracole Eucharistici o Eucharistic Miracles, isang website na kanyang ginawa upang idokumento ang iba't ibang himala na may kinalaman sa banal na Eucharistiya. Hanggang ngayon, maaari pa rin ma-access ng publiko ang website na pwede ring ma-translate sa 19 na lengguwahe, kabilang na ang wikang Filipino. Nasa elementaryo pa lang si Carlo nang kanyang simulang aralin ang coding at programming gamit ang mga librong pangkolehiyo para matutukan ang kanyang website at matutuhan ang animation at pag-edit ng video. Kaya tinagurian din siyang God's influencer dahil ginamit niya ang teknolohiya sa pagpapalaganap ng kanyang pananampalataya. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Carlo sa edad na 15 noong October 12, 2006 dahil sa acute leukemia. Inilagak ang kanyang mga labi sa Assisi base na rin sa personal niyang kagustuhan at paghanga kay Saint Francis of Assisi na kilala sa kanyang kabutihan para sa may hirap. Ang yumaong Santo Papa na si Pope Francis ang nagsulong ng beatifikasyon ni Carlo, isang hakbang bago siya maitalagang santo. Noong October 10, 2020, idineklara na siya ni Pope Francis bilang Blessed Carlo Acutis. Ito ay matapos niyang kilalanin ang unang himala na may kinalaman kay Carlo, ang pagpapagaling ng isang 7 taong kulang na batang Brazilian mula sa bihirang pancreatic disorder. Nitong May 23, 2024, formal na rin kinilala ni Pope Francis ang ikalawang himala ni Carlo, ang pagpapagaling ng isang 21 anyos na batang babae mula sa Costa Rica na nasa bingit na ng kamatayan dahil sa matinding tama sa ulo nang siya ay maaksidente sa Florence noong 2022. 2 himala ang kinakailangan bago ganap na ideklarang santo ang isang yumaong tao. Isa bago maging ganap siyang banal at isa matapos ang kanyang beatifikasyon. Matapos kilalanin ang 2 himala na may kaugnayan kay Carlo, inanunsyo ni Pope Francis noong November 2024 ang kanonisasyon nito sa April 27, 2025. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ni Pope Francis noong April 21, pansamantala itong ipinagpaliban. Makalipas ang ilang buwan sa pangunguna ng bagong Santo Papa na si Pope Leo XIV, idinaos na ang kanonisasyon ni Acutis at ni Pier Giorgio Frassati. Si Acutis na tinaguriang patron saint of the internet ay patunay na ang kabanalan ay hindi nasusukat sa edad. Dahil gaya niya,
Ang kabataan ng bago at susunod pang mga henerasyon ay maaari ring maging banal at instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kabutihan.